clearly outlined the deficiencies in the current but don't worry, so ito tulong provide ang additional benefit for the submission of power sa salary requirements. So after makapag-notice of apply, dapat magtanong sa office, then magsakot kami sa timeline na makapag sa permit. Then conduct subsequent inspections for the building, verify compliance with the Ang tutulong is i-guide ko na ako para at least eventually matanggal natin ang mga businesses nga may occupancy permit. So kita sa atong site po, kapag kita na atong business operation is legal o walay malaot na nasumpa. So hopefully nasabtan na tanan. Anyway, wala ginamit pa akong palibalik na higit mga goal. I-guide ko sa inyo katapuatan. So, serious consequences of non-compliance. So, sa may mga makita mo, sa game mo na lang yun, may mga business nga, wala yung production permit, meaning non-compliance ka sa regulations sa mga malaon, sa may mga implication na. So, una, ang atong nabayarin na isang national building code. Kaya nag-ingon man ang building code, na before gamiton ang mga structure, dapat makuha ng occupancy permit. So kung ato lang ikot dapat ang business, but wala tayo occupancy permit, na-violate na ito ang regulations sa National Building Code. Ikaduha, enforcement action. So potential issuance of another violation or cease and desist order, forcing business closure. So itong mga hatagan sa notice of violation, but dili makakomply, mandated sa opisina o padala o cease and desist dahil pa-stop ang business operation. So malay mo ito wala tayong kuwan. Supposedly tayo ng word na supposedly kayo kasi wala pa na. Then administrative penalties. Imposition of fines and other administrative sanctions as prescribed by law. So kanang pagpunta sa business na wala kung si permit na apod na yung mga administrative sanction o mga penalty. So, manay ako gusto malikayan or dili na may pusa tuwa. Then, public safety and business risk endangers customers and employees and poses a significant threat to business continuity and reputation. So, kung wala kang apply ang occupancy permit, tama na po sa building permit. Pag sa tungkol sa building, wala access sa engineering office or sa building official lahat ng building kung safe ba or standard ba ang pagkabama. Survive ba sa mga regulations sa code. So, delikado na siya. Tungkol kay Basidor na ay mga pamaati sa pagkapos lang na wala na itong ipalo ang standard. Or, worst case, ligo na atong building para makasagakot sa atong proseso sa business or kanang mga kalapit ng mga board, so makapost na sa obligation. Aside sa inyong mga server, sa inyong pong mga customer. So, kana siya, yapil lang na ko, ano masayot mo kung sa ito may information kung wala tayong occupancy permit. Maunang nag-emphasize ninyo nga nagaan mo, i-guide mo na makakomply para kanil ka na is dili na mababot sa inyo ka. Tungkol kay business compliance na ka, i-comply ka sa mga legal na mga requirements. So kani, mauna nila ang solusyon sa atong problema. Atong mga businesses nga walay occupancy permit. So napilagay na pa TV ang path of additional renewal.
So, kung pasapot, makarenew na ita, inang January, bisan sa kapikalog na tayo kung nag-super. Muna ako gamiton ka instrument. Kaya Sabi na nga kay hangin, no? So sa game na, ang among tumangan ay dili i-hinder ang business. At ikay Kaya to, sa alam mo, mga legal na proseso ng mga aging, kaya kinahanglan ng pagkabuhaton para at least maalay ihapon sa legal requirements ang atong mga negosyo. So this crucial document is executed by businesses currently operating without an occupancy permit. It serves as a formal commitment. So businesses commit to process and fully comply with all occupancy permit requirements within the subsequent year. This affidavit allows for the conditional renewal of their business permit, preventing immediate disruption while compliance is pursued. All activities are subject to the rules and regulations of BDT 96, ensuring that ultimate compliance remains the objective. So ako na lang yung kasama ng explain. So bato siya, Labi si kung wala Ikaw. tayong occupancy permit sa pagkakaroon, Kapit na ta. makarenew niya punta sa atong business permit or katong dito ka part sa occupancy permit. Ang atong lang kinahanglan i-provide Libre is the magkano? instrument yung gitawag ang pinagin ng permit. Ha? So sa may naalala sa pinagin ng permit, isultin ninyo diha na ang inyong business is wala yung occupancy permit, but ma-apply mo ang renewal, then mag-commit mo na within the year, which is the 2026, within that year, i-process ninyo ang inyong occupancy permit. So, ilan pa ang 1 year na mag-apply? Naku nga, 1 month na lang. So, ano siya, I would think na it's more than enough. 1 year is more than enough para makapadayon mo sa inyong businesses at the same time, makaprocess mo sa inyong occupancy permit. Eh, di ba, sa mga ipagot, legal ang basis nga na may occupancy permit. Then doon na po yung mga penalties nga maabungan na to kung hindi ka magkamplayaan. Masagiwan na po, padayon ng atong business operations, pinaagyo ka Buwan ta, makasikan, wait. Mukabit ka, na within 2026, kung wala tayo occupancy permit, Magbaho. wala tayo occupancy permit. Buwan. Para by next year, 2027, since na na yung occupancy permit, ang buhato na lang na is itawag ka ito manual inspection of buildings. So, meaning, kumbaga, dili na necessary na every year, kuha mo occupancy permit. One time lang na siya. So, inaglaan naman na, keep nyo na mga document, by next na business renewal, inspection na lang sa inyong building kung safe pa. So, enough pa 1 year? Okay na na 1 year. So, at least medyo na, kaya ka na mo na, bisan doon kung na ay mga businesses na wala yung occupancy permit, ay doon na din pag-aon. So, tagaan mo na mo kaya makakalagay para at least dili mapunga na ninyo mga businesses. Ta. So, regarding sa performance sa Libre ng kape? Libre ang kape? So, mas tayo sa mga advice Kape mo? kahit wala pa ating mga advice Isa po ng kape. Isa ng kape. next month lang, kaya Dragon? naman isa na, yung mga yung mag-a-action kayo sa gamit ng undertaking. Para ikaw na lang okay lang. Tara na. At least Na. hindi na magpagama sa craft. Kami na yung tayo lang sa craft, fill up lang po, nag-renewal next year, pakita lang po. Sige, okay, wala yung Okay, ikaw yun naman tubig. Kukumply ka. So, ma-review niya po. Nag-aagyan po mo or permahan po ng occupancy permit niya site sa inyong business renewal application. Okay ba tayo? Dili? Ha? Okay ka? Dari. Okay, salamat. Sa India niya, dari. Narabay. Uy, narabay ko ang tao niya. Ang sunod na pinaybahala, igon lang po fill up sa inyong detalye ng firma. So, no structural hazard. The business premises must be free from any observable structural Kauban. behavior. So, kami sa eventually, during the annual inspection, mga ako na naunan. But sa pagkakaroon, since kukumpay pa man ta, di sa nato na sa itong dakagan kung kayo magpapayanan. Okay na. Then submission of pending requirements. So, i-apply ninyo ana additional permit, ma-renew mo. Tagay po tayo, type